So sa video ito, pag-usapan natin yung mga dislikes or mga bagay na hindi natin gusto sa Honda Click, at kung ano yung mga parts nito na dapat i-upgrade or dapat palitan. So sa pagpili po ng ating mga motor ay marami tayong factors na kailangan tignan or i-consider. Nandyan po yung looks or yung itsura ng motor, yung speed or tulin po niyan, at yung comfortability ng motor. At kung ano man po yung manalo sa puso po natin, ay yun po yung bibilhin nating motor. Pero ika nga po ng lahat ay wala pong perpektong sasakyan or walang perpektong motor. Kaya naman ay hindi porke pinili natin yung motor ay perpekto na siya para sa atin. Kaya naman kung minsan may mga bagay tayong kailangang palitan or i-upgrade. Number 1 po ay yung side mirror. So kung given na stock pa yung inyong mga side mirror, hindi po lahat gusto yung stock na side mirror ng ating mga motor. May mga ilan na stock is good, talagang hindi nila pinapalitan yung mga ibang pyesa. Pero karamihan po sa mga rider is ayaw nila yung stock na side mirror ng Honda Click. Pero dun kay 160 ko, nagustuhan ko siya at hindi pa ako nagpapalit. Pero sa 125, 150 na Honda Click, yung stock kasi niya, yung stem niya, yun yung ayaw ko eh. Yung side mirror, maganda naman siya, nakikita talaga yung likod. Pero yung stem po kasi niya or yung pinakatukod ng side mirror is sobrang liit lang, sobrang nipis, at medyo mahaba pa siya. So parang hindi po siya match sa pinaka-itsura ng motor. So parang nababawasan yung pagka-stylish ng Honda Click po natin. Kaya naman po kadalasang ina-upgrade kapag bagong bili yung motor is yung side mirror. Ito pong sa akin is aftermarket na po na side mirror. So nagustuhan ko po ito dahil nag-match po siya sa itsura ng Click natin na medyo patulis at sharp. Tulis na, sharp pa. Sobrang tulis naman yan. I mean yung Honda Click po kasi natin, alam naman po natin na maraming kanto or tusok-tusok. Kaya para sa akin, goods lang po itong Ducati side mirror. Nagagamit ko naman po on purpose. Nakikita ko po yung likuran natin, nasa standard pa naman po yan. At also yung stem po niya is napakagandang tignan. So may style po siya, hindi rin po siya sobrang taas. Kasi yung stock natin is banda dito yan, 'di ba? Masyadong mahaba pa yan. Medyo prone po siya sa sagi. So nasa inyo na lang yan sa paningin nyo kung ano yung mas babagay na aftermarket na side mirror. Pero kung goods lang naman sa inyo yung stock, wala naman pong problema. Pangalawa naman po ay yung tire hugger. So pansin nyo, kahit konting ulan lang, sobrang dumi na ng likurang part ng ating mga motor. So sa mga hindi po nakakaalam ng rear tire hugger po natin, ito po yan. Sa stock po kasi ng 125, 150 is napakaliit lang po yan, hanggang dito lang po yan. Ito, aftermarket na po ito. Ang tawag po dito is OEM tire hugger. So itong pinalit natin na to, maganda po siya kasi pati yung reserva or yung reserve ng coolant natin, nandito na po siya sa side. Eh yung sa stock natin, nandito siya sa gitna. Tapos kahit na nakatakip po siya, dumihin. Eh ito, nakikita po natin yung level, hindi po siya masyadong dumihin. At also madaling makita, ayan o, napakalinaw sa akin. So in case man na nagbabawas po tayo ng coolant, kita po agad. Pero naman nabibili na idudugtong lang siya na tire hugger. So may mga recent video ako nun, parang isasalpak lang siya, extension lang siya na tire hugger. Pero kung stock pa yung inyong mga motor, hanggang dito pa lang po yan, sobrang napakadumihin. Kahit konting ulan lang po is marumi na po yung inyong mga motor. Kaya naman mas okay na i-upgrade na po natin or bumili na po tayo ng aftermarket na tire hugger or OEM tire hugger katulad nyan. Pangatlong dislike ko naman po ay yung ating mga signal light. Actually napaka-stylish nga ng signal light ng Honda Click eh. Yung medyo nakahiwala yung mga signal light sa stoplight. Medyo plastic lang yung material. Kaya naman kung meron tayong angkas na sasakay, minsan syempre hindi nila mapapansin. Pag nasagi po yan, putol po agad. So actually yung kailangan lang po nating i-upgrade yan is lagyan po natin siya ng signal light protector. Yung signal light protector po kasi natin, nandun lang siya sa Honda Click 160. Actually nandito siya dati, nilipat ko lang doon. Pero may in-order na po ako na ilalagay dyan para safe po yung mga signal light po natin. Paka-classic po niya, gusto ko po yung design. Kaso ang ayaw ko lang po is maputol siya. Siyempre pag naputol yan, wala na, sira na yung forma ng motor natin at gagastos tayo. Pero so far hindi pa naman masyadong nasasagi yan. Depende na lang siguro. Ang apat naman po natin ay yung stock tire or yung stock na gulong. Marami nang nakakapansin
na madulas daw yung gulong ng Honda Click. So if ever man na kung sakaling bagong bili yung inyong mga motor, pwede nyong i-upgrade yan. Hindi ko lang alam kung anong compound yung sa stock na gulong ng Click natin, pero mas okay na mag-invest kayo ng dual compound para kapit siya sa kalsada at hindi masyadong madulas. Pag kasi masyadong madulas yung iyong mga gulong, is prone ka sa aksidente eh. Also, hindi ka rin pwedeng mag-banking kapag ganon, dahil prone ka rin sa pagkatomba. Kasi kung hindi nyo pa nalalaman, may mga gulong talaga for specific na road condition at saka purpose. Sa big bike, kung makikita nyo na lang, kahit sobrang tagilid na sila, pahiga na nga sila eh, makikita nyo na hindi sila natutomba, hindi sila nag-slide. So dahil po yon sa quality po ng gulong nila or dun po sa material ng gulong. Pero syempre tayo, hindi naman tayo masyadong nagbe-banking katulad ng mga big bike sa racetrack. Pero mas okay pa rin na mag-invest tayo ng medyo makapit na gulong. So para mabigyan ko kayo ng idea sa pagpili ng gulong, meron tayong tinatawag na soft, hard at saka dual compound. Yung soft compound, madali po siyang mapudpod pero makapit. Yung hard compound, medyo matagal mapudpod pero madulas sa kalsada. Yung dual compound naman po is parang pinaghalong soft at saka hard compound. Para sa akin, yun yung masasuggest ko. Yung gamit ko ngayon kay Click is Beast tire. Makapit siya, medyo mura lang at quality na siya. So yun po yung pang-apat na kailangan nating upgrade. So actually depende po yan ha. Lahat ng sinasabi ko depende sa sitwasyon ha. Nasa inyo naman yan kung i-upgrade nyo. Nasa inyo kung papalitan nyo, kasi kayo naman yung owner nyan. Pero hanggat wala kayong nakikitang problema, is okay lang na wag nyong palitan. Kumbaga sa atin lang is idea. Kasi minsan nagiging problema lang siya kapag narinig mo siya sa ibang rider or sa vlogger na katulad ko. Pero kung sa'yo as a rider, halimbawa sa gulong, para sa'yo hindi naman madulas yan, okay lang na kahit hindi mo palitan. Kagaya na sinabi ko, depende yan sa sitwasyon, sa paggamit natin ng motor at marami pang factors. Malay mo kung chill ride ka lang talaga, takbong 20 to 30 to 40 at hindi naman prone sa'yo yung stock na gulong, goods lang naman yan. Ulitin ko, hanggat wala kang nakikitang problema, hindi mo naman kailangang i-upgrade or palitan po yan. So ang pinaka-last po natin na kailangang i-upgrade at ayaw ko sa Honda Click ay yung footboard matting. Actually design naman po talaga yung mga strip or yung mga polka dots na yan, pero minsan kasi konting apak lang, sobrang dumi na nung footboard natin. Kaya naman mas okay na bilhan po natin siya ng footboard matting or yung parang sapin. Dual purpose din po kasi yun eh, para mapangalagaan po natin yung pinaka footboard natin. Also yung baterya po natin, so hindi po siya prone na mapasukan ng mga hangin or kahit tubig. Minsan kasi magmo-moist yan kapag yung gilid napapasukan din ng tubig. So yun lang naman po yung mga dislikes natin at mga kailangang i-upgrade sa ating mga Honda Click. Nasa inyo naman po yan kung i-upgrade nyo, papalitan nyo, dahil ika nga nila, your motorcycle, your rules. Nasa iyo kung paano mo pangangalagaan yung iyong mga motor at kung anong gagawin mo sa motor mo. So ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Usapang dislikes at mga kailangang i-upgrade sa Honda Click. Bye bye.